Hello mga kabayan, so papakita po natin dito ang bagong updated na OFW Pass. So ang purpose natin po dito ay para po pumasok agad ito sa pag gumawa po tayo ng e-travel. So kailangan po ay mag-green ang ating OEC dito sa application ng DMW para po pumasok sa e-travel. At kung wala pa po kayong account sa e-registration, pwede po kayo gumawa ng new account sa e-registration. Meron po ako mga videos dyan kung paano gumawa. So kayo na lang po ang mag-browse. At kung wala pa kayong application, pumunta lang po kayo sa Play Store, DMW. So ito po ang mangyayari dahil may account na po ako. So maglalagin na lang po ako. Tapos may lalabas po ganito. Okay nyo lang po. Tapos i-check nyo lang po yung inbox email nyo. May makikita po kayong code doon na galing sa DMW. So ilalagay ganyan 3171459. So ilalagay nyo lang po yan dyan. Kung anong nilagay nyong email dyan, yun po ang bubuksan nyo sa inbox ng mail nyo. So ngayon gagawa tayo ng password ngayon. So kailangan po pag gagawa po tayo dito ng password ay kailangan pong mag-check yung password mask. 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5 box po na yan, kailangan ay mag-check lahat yan para makapag-confirm tayo. Okay? Once na nag-check na lahat ng box, pag-create nyo ng password, so confirm. So okay na, password update, updated, okay? Tapos ganito yung mangyayari kabayan, i-browse nyo lang po yan pababa. Okay? Browse nyo pababa. Sige pa, pababa ng pababa. Tapos i-press lang po natin yung accept. Tapos press natin yung continue. Okay, tapos ngayon mag-upload tayo ngayon ng passport. Mag-picture kayo kung wala. Kung mayroon na kayong copy dyan sa inyong cellphone, i-upload nyo na lang. So, dahil wala akong copy, so magpipicturean ko yung aking passport. So, okay na. So, once na clear naman yung pagkakopya niya, so i-press nyo lang po yung continue. Press nyo lang po yung continue mga kabayan. Tapos ngayon magpifill up po tayo dito ng first name, middle name, last name, saka suffix name. Kung may junior, kung sa mga lalaki may junior, may senior, the third, mga ganyan. So fill up po tayo dito ng ating information. Tapos lagay po tayo ng passport. Saka kung kailan po in-issue yung passport at kung kailan po ang expired ng iyong passport. Once na ma-fill upan nyo na po yan, press nyo po yung save. Lagay nyo po kung kailan po in-issue yung inyong passport. At dito naman sa pangalawang pipilapan po ay ilalagay nyo po kung kailan yung expired ng inyong passport. Tingnan nyo pong mabuti kabayan para di po magkamali, para magtali po ang inyong mga files. So, February 29, 2032 yung expired ng aking passport. After, katapos nyan ay confirm lang po natin. Tapos, pinutin po natin yung save. Press natin yung save. So, may mali. Nalagay ko doon yung
yung junior sa taas. So, kailangan yung junior ay ilalagay doon po sa SAPEX, kaya hindi siya tinanggap. So, okay na ngayon. Sisave natin. Tingnan natin kung maging okay na. So, ayan. Okay na siya. Passport upload successful. Press po natin again yung okay. Tapos ito na po ang bagong design ng DMW OFW Pass natin. So ang gumagana lang po dito ay OFW Pass. So kung hindi updated ang passport nyo, so mag-update po, i-update nyo lang po. Okay, so akin ay green, QR code na yung ano ko. 2025 yung expire ng kontrata ko. So once na gumawa po ako ng e-travel doon sa so papasok na po siya doon sa e-travel agad doon sa pagpili natin sa OFW. So papasok po yan. So dyan sa mga ibang mga option, makikita nyo naman po. Yan, makikita nyo dyan yung information nyo. Diyan po sa mga registration, mga job na yan, mga kabayan, ay wala pa po siya, hindi pa siya po ma-open dahil ina-update pa po nila yan. So totally hindi pa siya tapos. Picture is coming soon. Yung mga yan, no? Ang gumagana lang po dyan ay yung OFW Pass. Kung mga OFW po kayo na pabalik-balik na, magkakukulay green po yung OFW Pass nyo. Yan, so wala. Pag pinindot nyo yung OAC, kung gusto nyo mag-update ng passport, yun, pindutin nyo yung OAC. Kung maglagay kayo ng passport, halimbawa, nag-renew po kayo ng passport. So, sa mga iba pang mga dyan, naka-display ng mga hindi pa po yung gumagana. So, OAC lang po yung active dyan. Kasi ina-update pa po ng DMW yung OFW Pass. So, soon, magkakaroon din po tayo ng application ng ganyan. So kahit hindi na po tayo kumuha sa POA pag mayroon na po tayong ganyan sa susunod. Pero kung hindi pa po kayo nakakakuha dito, yan, halimbawa nagkuha kayo ng e-travel tapos hindi po lumabas yung OEC nyo, okay lang po yan. Basta may dala po kayo na paper na OEC na na-print nyo po sa OEC exempted sa online, pwede na po yan kahit na walang ganyan. Okay lang po yan, mga kabayan. Yung mga other picture na yan, so hindi pa po isa. So coming soon pa yung mga yan. So OFW Pass lang po ang gumagana dyan. Yan, i-update nyo lang yung passport nyo. Tapos lalabas na po yung inyong OEC. Yan,